Hello, this is Joyan Montilla and welcome to second and the final part of the All-Star Transportation vlog regarding the Global Youth Day 2025. A community transformed. Disclaimer notice. This is an independent production. The views and opinions expressed by the vlogger and the guest do not necessarily state or reflect those of Seventh-day Adventist Church and these transportation companies and its officers, church staff, and transport employees. The Seventh-day Adventist Church, Metro San Pablo District, the South Central Luzon Conference, and the participating transport companies within the Southern Luzon region is not responsible for, nor does the necessarily endorse its content. Furthermore, the assumptions, views, and opinions made by the host and guest do not reflect those of production and crew. Narito naman ang ating komentaryo. Ang Sabat ngayon. According kay Randy Ford Molano, 5 ways to honor the Sabbath: worship and pray, rest from work, spend quality time with the family, do acts of kindness, and disconnect from distractions. Ngayon naman daw ang Sabat ngayon ay paiba-iba naman po ang Sabat. Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot isipin ang mga kabataan ngayon. Hindi naman lahat ng kabataan. Ang mga kabataan ngayon ay nag-iba ng routine to regarding Sabbath. Ang mga kabataan noon ay very active sa worship from Sabbath school to AY. Ang mga kabataan ngayon, nagsipuntahan sa mga bar every Friday night. JS prom sa mga non-Adventist places. Videoke on Sunset. Madalas ang mga bardaguls within the Adventist and non-Adventist places, and ang nakakabahala sa lahat ay ang pambubuli. Kahit bawal na raw ang bully sa iba't ibang lugar. Merong mga kabataan na umaattend ng AY worship. Yun nga lang, kokonti na lang dahil yung iba ay nasa eskwelahan o trabaho. Merong mga kabataan na nagtatrabaho pagkatapos ng divine worship. Karamihan ay mas pinili ang trabaho. Kakarampot lamang ang mga kinikita sa iba't ibang trabaho gaya ng pagtatawag ng pasahero sa mga transport. Yung iba naman ay may hihirap. Yung iba naman ay service crew at yung iba naman ay nasa sector ng transportation. Kahit Sabat, may work pa rin. And don't forget, magbahagi naman tayo ng worship sa loob ng sasakyan o transport terminals. Ang mahalaga, mag-worship kahit saan tayo magpunta bago mag-work sa iba't ibang sector. Transportation, pagkain, clothing and footwear, vendors, printing service, com shop. Ilan lamang sa mga honor to Sabbath na taliwas naman sa talagang namang ilan lamang sa magandang paraan to honor the Sabbath. Ang honor the Sabbath ngayon medyo hindi daw kagandahan sa panahon ngayon. Lalo pa naman ang mga kabataan ngayon, kaliwat kanan. Ang mga happenings sa iba't ibang lugar, especially sa mga non-Adventist places. Katulad po sa sitwasyon ko, hindi ako masyadong nakakapag-enjoy ng AY. Kaya, ang inyong lingkod, umaalis na lang ako right after the divine worship. Right after the divine worship, kumain na lang ako sa labas, kung ano lang yung maabot ko. At nagtatrabaho naman ako sa isang lugar, siyempre sa Calamba City, Laguna. Malayo ang church. Bagamat malayo kasi ang church,
Yung iba naman, malayo ang church, pero mas pinili na lang nila magpahinga muna. Pero, yung iba naman kabataan ngayon, ay sobrang pag-alala. At maraming kabataan ngayon na umaattend ng AY worship, yun nga lang, kakaunti na lang. Dahil yung ibang Adventist youth ay nasa eskwelahan o trabaho. Gaya sa aking personal experience, when I was sa isang non-Adventist school, nakailang sabat na hindi ako nakapasok. Nakailang sabat na po ako na hindi ako nakapagsimba dahil may pasok ako. May Sabbath school, inabot ko lang ang Sabbath school bago ako pumasok. During the divine worship, umaalis na lang ako bago pumasok na eskwelahan. Yung iba naman, another school year, ay inuuna ko muna yung pagpasok bago ko maabot ang divine worship. And sa awa naman ng Diyos ay nakapag-graduate na ako. 14 na taon na ang lumipas. After ng graduation, ay kinailangan ko munang mga lakal. Okay, mga lakal na muna ako para may pamasahe na ako papunta sa church. Siyempre, alam mo naman yan, ay yung ibang mga magulang, hindi nila carry magbigay sa mga anak ng pamasahe. Di ba? Kaya ang minabuti ng mga kabataan ay kinailangan nilang magbanat buto. After graduation, kailangan magbanat buto. Yung iba yung mga computer secretarial, mga computer engineering, or accountancy graduate, kilala naman o hindi naman gaano kilalang eskwelahan, Adventist or non-Adventist, napunta na lang sa pagbabarker. Napunta na lang sa mga, alam mo na, pangangalakal ng basura, pangangalakal ng bote at dyaryo, basta magpamasahe lang, or pangkaid. O, diba? At sa mga kabataan na may umaangat-angat lang ng kaunti, kailangan bigyan ng sharings. Yan po ay maging leksyon para sa mga kabataan sa ngayon. Palala ng palala ang sitwasyon ng mga kabataan ngayon. Especially sa inyong lingkod na naranasan po ng inyong lingkod nung nakaraan na mga panahon. Hanggang ngayon pa rin, nakamarka pa rin sa puso't isipan ko. At magbigay ng bahagi ang bawat kabataang Adventist sa mga nakakasama ninyo or nakakasalamuhan ninyo sa transportation at sa iba pang sangay ng sektor tulad ng pagkain, clothing and footwear, sa mga vendors, printing service at maging sa com shop. Hanggang dito na lang po, and God bless us all. This has been Joyan Montilla. God bless us all.